Alright mga ate at kuya, may napanood ang daing ganap, Diyos ko po, kaya ng katawang lupa ko ang maraing live, hanggang 2 lang attempts, minsan nga absent pa, 'di ba? Diyos ko, kailangan mong sipagan Maui para lumaki ang channel mo, nagagalit ang lolo YouTube. But anyway, may napanood akong isang vlog and, ito ay isang dating kakampi nina Hello Kitty at ni Lucifera. Lucifera, babaeng Lucifer, buwisit talaga sa kinabuhi natin, eh. Oh, and dati siyang supporter, I was hoping na ma-appoint ito. Naku, baka gamitin 'tong ay sir, baka gamitin pambato sa iyo 'to, baka hindi ka lang nabigyan ng puwesto, bumabatikos ka na. Dati po kasi pinagtanggol niya ang ano, ang palasyo. So binulgar niya na parang merong uplan, burahin sa mundo ang mga Duterte. Dati kasi wala pang kasi 'di ba yung mga tumakbo nung 2022 na natalo hindi puwedeng i-appoint. A year after na matalo sila nung May 2022, ibig sabihin May 2023 yung nitong last year lang, nakaraang taon, nakatatapos lang, puwede na silang ma-appoint 'no. Pagpalagay mo ng mga June 30 ng last year, puwede nang ma-appoint, hindi talaga nabigyan ng puwesto. Kung todo depensa pa ito kay ano, kay Hello Kitty and, kay, Lucifera, pero wala rin, actually na-bash pa nga ito. Patungkol sa issue ng hipuan ng Pokelya sa Thailand nung pumunta yung 'di ba nag-tour si naglakwat siya si Hello Kitty sa Thailand, tapos may kasama siya doon na, mga secretaries niyang delegation, pero yung asawa mahilig sila magsama ng mga jowa, 'di ba? Like yung jowa ni ano, ni Nefertiti, kilala niyo 'yon? Si ano, si Charis Pimpinko na, "Pyramid, ang laki ng pyramid, on the top like a pyramid." Napapalayo tayo, ayan. Kilala niyo na 'yon, si Nefertiti, ng pyramid, Charis Pimpinko. Alam na agad ni Ate Jovencia. Oh, so mahilig sila magsama ng jowa, yung sinama na asawa nung isang kasama ni Hello Kitty sa Thailand, nanghipo ng pukelya. Babae yung appointee ni Hello Kitty. Yung asawang lalaki isinama, wala namang role doon. Mahilig nga sila mangsama, ang tanong, kaninong pera ang ginagastos ng mga travels na yan? 'Di malamang puwis ng taong bayan. So, pinagtanggol pa noon nitong abogadong ito yung, pumutok na balita na binulgar nga ni Miss Marlica. Ang daming expose ni Miss Marlica na nagkakatotoo, 'di ba? Na may nanghipo ng pukelya. Wala daw ganong police report sa Thailand. O walang police report, alangan baka hinarang na yan ni Lucifera na 'wag maibalita sa kahiya-hiya kasi yun, mga Pinoy nanghipo ng pukelya. Well, matanda na nga, aglibog lipad. Majibog pa ever. But anyway, binulgar po ng, politiko rin. Natalo po kasi siya nung 2022 elections, kaya naman, maybe we were hoping and they were hoping na ma-appoint ito, kaya lang hindi talaga nabigyan ng posisyon. Baka sabi ko nga, baka magamit pambatikos sa kanya ito. Binulgar niya na parang may plano talagang burahin sa mundo ang mga Duterte. Well, siguro hindi literal, figurative of course. Gets niyo na 'yun, 'no? Alam niyo naman yung mga ganyan, figure of speech kaya nga figurative, medyo exaggerated ang pagkakasabi, 'di ba? Or metaphorical yung pagkaka-deliver kasi hindi naman literal na gugurgurin or buburahin or babangbangin or tetegehin, tsutsuggihin. So buburahin sa mundo ng showbiz baga or sa mundo literal or sa mundo ng politika. Eto po ang vlog ni Spokes Harry Roque. Nga pala shoutout kay Spokes Harry Roque, siya po yung tinutukoy ko. Dahil hindi siya nagka-copyright. Thank you so much po, Spokes Harry. Keep it up. Nauusan na ako ni Spokes Harry, 50,000 na yung kanyang followers. Siyempre naman, kilalang politiko and public servant, di ba? Si Attorney Harry Roque, kilala naman talaga. So, given yan, no? Magbo-boom. Tsaka may iksi lang yung video niya So marami po talaga ang natutuwa kapag maiksi lang yung vlog. Kaya naman, unawain niyo ng mga ate at kuya kung di ko nababasa yung inyong mga ano 'no, yung inyong mga comments, dahil nga po mauubos ang oras natin and, mas mabilis po yatang mag-grow yung mga channel kapagka maiiksi lang yung video. Siyempre naiinip naman yung ibang mga 'di ba, naiinip yung ibang nanonood kapag masyadong mahaba yung or lengthy yung mga vlogs. Okay, pakinggan po natin si Spokes Harry Roque and kayo na po ang magsabi kung
may katotohanan yung kanyang mga babanggitin na mukhang meron talagang mga 'di ba, gumagapang, gumagalaw na at bigyan ko lang din kayo ng aking ano dito, ng aking advance na basa. Feeling ko babae ang promotor. Well, may kasabwat siyempre 'di ba, yung pinsan nung asawa nung babae. And then yung galamay nila na bubura sa mga Duterte ay babae rin. Sino kaya? Pakinggan po natin si Spoke Harry Roque. Again, thank you so much Spoke Harry Roque dahil hindi kayo nagka-copyright. Really appreciate it po. Let's listen. So, ang tanong, coincidence lang ba na lumabas yung advertisement kasabay ng pag-ikot ng papel para kumuha ng pirma ng taong bayan? Naku, pwede ba? Huwag nyo naman insultuhin ng aming mga pag-iisip ng mga Pilipino. Hindi po yung coincidence. Yan po yung kabahagi talaga ng concerted effort na habang gumagalaw ang mga kongresista at iniimpluwensya ang mga mayor sa mga iba't ibang distrito na ipamunbud itong pirma nito sa mga barangays, nariyan din ang paggastos ng pera para ikondisyon ang isipan ng taong bayan na kinakailangan ng charter change. Ulitin ko po sa tingin ko hindi perpekto ang saligang batas. Lahat po yan dapat talaga amendahan, lalong-lalo na kung matagal na panahon nang nakalipas. Pero kinakailangan kung People's Initiative, manggaling sa taong bayan ang initiative, hindi dapat manggaling sa Kongreso, hindi dapat manggaling sa politiko. Kaya nga, tuwan-tuwa ako ng ang tinawag ni Senator Coco Pimentel dito ay ang bribe initiative. Kasi hindi siya People's Initiative, ito ay 100 pesos initiative. Nag-issue na ng statement si Congressman Pulong Duterte na nagsasabi, Dabaweños are not for sale kasi doon daw sa Davao, ang namumuno ay ang ating paboritong congresswoman, si Congresswoman Marga Nograles dyan sa Davao. Ay naku, magsasalpukan po muli ang Nograles at Duterte dyan sa Davao. Asahan niyo po yan. At ang balita ko nga, nagsanib puwerso na yung iba't ibang mga pamilya laban sa Duterte dahil ang marching order di umano, alam niyo na kung sino, burahin ng mga Duterte sa muka ng politika, pati dyan sa kanilang baluarte na Davao City. Burahin sa mukha ng politika, lalong-lalo na sa Davao City. Sino yung Marga Nograles, mga atet kuya? Yun si Mix Nograles, yun. Yung napahiya sa interview ni Karen. I'm gonna show you a photo or at least a video of Migs Nograles or Margarita. Margarita kasi yun, di ba? Sa mga hindi familiar kay Migs Nograles or Margarita Nograles, ito, hanapin natin. Para lang makita ninyo. Ito yung napahiya kay Karen. Ayan. Yan. Yan. Ito yung interview niya with Karen Davila. Trending yan, napahiya yan. Dahil ito sa suspension ng SMNI. Right? Yon. So, siya ay kongresista ng PBA party list. Alam yun, siya yung inaakusahan mga ate at kuya na kaya nga may Davaoeños are not for sale. Thank you so much, Derek Ababa. Ito, siya yung inaakusahan na nagbabayad para lang makapagpapirma sa mga botante. Sa People's Initiative po, ay botante ang papipirmahin eh. And then parang nilalansi yung taong bayan na para daw yun sa ayuda. Pero yun pala ay para sa People's Initiative para baguhin ang Constitution. Again po, pabor ako sa pagpapalit ng Constitution kasi matagal na nga yan. Tanyo, narinig yung kay Spoke Harry Roque. 1986 pa yan, also known as the Cory Constitution. Maraming magaganda dyan pero ang daing lusot, ang daing pangit at saka hindi nasiserve ng ating saligang batas o ng Constitution yung purpose niya na paunlarin ang buhay natin at ang buong bansa. Maunlad na ba tayo? Hindi pa eh. Usad pagong 36 years na nga nakakaraan. Was it 36 years? 37 years na nga po yata simula nung 1987. So, dapat nga in 10 years period, dapat 'di ba, na-accomplish na ng batas na 'yan, ng saligang batas natin yung kanilang objective, layunin at goal kung ano man 'yan, na mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Wala. Kaya kailangan madaming dapat baguhin diyan. Pero hindi sa mga panahon na ganito, nakakaiba yung
Kapag People's Initiative, tayo mag-i-initiate. Tayo ang 'di ba, gagawa ng paraan, pumirma tayo, 'di magsama-sama tayo ganyan, magpalakad tayo ng manifesto or whatever, 'di ba? Tayo mag-i-initiate na baguhin ang konstitusyon, hindi politiko, hindi lower house. And then ayan, kumikilos na daw ang kung sino man para pabagsakin ang mga Duterte kahit sa Davao. Nagsasama-sama na daw yung, di ba, hati-hati naman ang Davao, may Davao City, Davao Oriental, Davao Province, di ba? So on and so, Davao Occidental. So nagsasanib pwersa na according to Spokes Harry Roque ang iba't ibang pamilya in Davao para pabagsakin ang mga Duterte. Ay anong kahayupan 'yan? So, ayun nga 'di ba kay Kong Pulong hindi nga ako nakapag-react do'n dahil nga ilang araw na 'yung nakakaraan. Inalisan sila ng 2 billion budget. Kapagka inalis 'yun kay Kong Pulong, paano niya magagawa 'yung mga projects para sabi pa ni Kong Pulong may nakiusap daw na mismo daw sa Senado, may humaharang daw para bigyan ng projects ang nasasakupan ni Kong Pulong. Anong kahayupan 'yan? Tapos gustong baguhin ang konstitusyon ng mga taong allegedly nagbabayad ng 100 hanggang 10K. Magtitiwala kayo doon? Also may pa-advertisement ng 1 million per million yun. No, per minute or per 30 seconds ng baguhin daw ang konstitusyon. Diyos ko, magtitiwala tayo sa bakit kailangan nilang gumastos, and for sure pera tinatanggi nila yun eh. Pinaliwanagan ni Spokes Harry Roque, hindi daw pirma ang utak dun sa malamang lower house daw, sabi ni Spokes Harry Roque. So kung merong, 'di ba, grand scheme na baguhin ang konstitusyon at pasikreto, ginagapang ang tao, may gustong-gustong maging prime minister. Dahil hindi nga talaga mukhang hindi magiging pangulo ng Pilipinas. And uunti-unting burahin ang mga Duterte sa mundo ng politics para 'di ba? Wala silang karibal sa power kasi ang gusto ng taong bayan ay ang mga Duterte. Papayag ba kayo na mawala sa mundo ng politics ang mga Duterte? Worse, mawala sa mundo natin. I don't know kung hindi sila magtagumpay na masira ang pangalan ng Duterte, baka gurgurin na lang nila. Paki-comment nga po sa comment section and mag-like and subscribe din po kayo.